but we will be reading chapter 7. So, again tayo di chapter 6, verse 14, gana di verse 16, di chapter 7, 2 Corinthians. Okay, so dawata kiti panag-ulimak, dagiti the kids, wanan iti pumanagna, wanan iti pumanasyar, awat jak pananawa niya, pidilo, special mention ka, pidilo. O dyan drawing, o sinigpot ni Judea, hanan nga arkitekta ta. O pinagawag si kamot ti drawing. Okay, chapter 6, verse 14, go. Be not unequally yoked together with unbelievers, for what fellowship hath righteousness with unrighteousness? In what communion hath light with darkness? And concord hath Christ with Belial? In what hath believed with an infidel? And what agreement with the temple of God, idols? You are the temple of the living God, as God hath said, I will dwell in them and walk in them, and I will be their God, and they shall be my people. Wherefore come out from among them, and be separate, saith the Lord, and touch not the unclean thing, and I will receive you, and will be a father unto you, and shall be my sons and daughters, saith the Lord Almighty. Having therefore these premises, dearly beloved, let us cleanse ourselves from all filthiness of the flesh and spirit, perfecting holiness in the fear of God. Receive us, we have wronged no man, we have corrupted no man, we have defrauded no man. I speak not this to condemn you, but I have said before that you are in our hearts to die and to live with you. Great is my boldness of speech toward you, great is my glorying with you. I am filled with comfort, I am exceeding joyful in all our tribulation. For when we were come into Macedonia, our flesh had no rest, but we are troubled in every side, without our fightings and vain fears. Nevertheless, God, that comforted those that are cast down, comforted us by the coming of Titus, and not by his coming only, but by the consolation wherewith he was converted in you. When he told us your earnest desire, your mourning, and your fervent mind toward me, so that I rejoice the more. For though I have been sorry with a letter, I do not repent. I do not repent, for I perceive the same epistle hath made you sorry, though it were but for a reason. That you sorrowed for repentance, for you might receive manner that you might receive damage by us nothing. For godly sorrow worketh repentance to salvation, now to be repented of, but the sorrow of the world worketh death. For behold, this selfsame thing that you sorrowed after a godly sort, what carefulness it wrought in you, yea, what clearing of yourselves, yea, what indignation, yea, what fear, yea, what vehement desire, yea, what zeal, yea, what revenge in all things, and have approved yourselves to be clear in this matter. Wherefore, though I wrote unto you, I did not for his cause and that wrong. For his cause was suffered wrong, but that I care for you, desire God might appear unto you. Therefore we are comforted in your comfort, yea, exceedingly joy, with the joy of Titus, because his spirit was refreshed by you all. For if I have boasted anything to him of you, I am not ashamed, but as we speak all things to you in truth, even so our boastings and made Titus is found in truth. And his inward affection is more abundant to the Lord, whilst you remember the obedience of you all, how with fear and trembling you receive him. I rejoice therefore that I have confidence in you in all things. Kaya po Diyos ni Mapadayawan, at mapalit kayong ugaw. So my time is 11:04. I hope to be able to finish preaching before 12. So dawakat iti panagulimot iti kunggalmay siya. Tema tayo tatakot, may papadlakan iti holiness. I hope this would be the final part. We are in the 7th subject about holiness, or the water iti panagdalyon iti kunggalmay siya. So dito'y gawin chapter nga na ito ay malikod chapter 1 and gana jay last chapter which is 13. So nakita tayo dito iti pagkagay ni Apostle Paul para katagitida nga namati in jay po. So let us have some background. May papaniti dito yung libro with epistles and surat ni Paul. So based on our previous study on Paul's epistle,
to the church at Corinth, the istorya ka ibaga kada kayo nga the First Corinthians was actually not the first letter. So it is second letter. The first letter na very harsh in content. The ito yung surat actually, the first epistle, but 1 year the difference that no makompose na ito yung second Corinthians, which is the second epistle. And ito yung delivered na sometime in the AD 55 and AD 56 in between that year. Ito yung First Corinthians, tatlo sulbara na, with no answer na, nageda problema, itisimbahan ni Ijay Corinto. But the word na Corinth has something to do with perverseness, immorality, corruption. Isang Corinthians, no magod yung word na Corinthians, it speaks of corruption, moral corruption. Talag ito'y da na namati Ijay Corinth, uray no namati da, very immoral nga iti behavior da. Iyalaw da, iti kuna tayo, isumanda ito yung binasa tayo tayo, 1 Corinthians chapter 6, haan ka nga maki langin, iti unbelievers, anya ti fellowship iti righteousness with unrighteousness, because normal katagay na Kristiyano to have a sexual relationship with unbelievers. Uray no naasawaan da. Or para katagito yung mga believers, normal kinyada, dagito yung kuna tayo mga sexual immorality. Apay ayat, dahito iti background na garot, dahito iti, ayan iti simbaan ni Aphrodite. Amoy di Aphrodite, the goddess of love or the goddess of sex. Pero di J. Corinth, ayan na dahita, so dahito iti background na 5 years earlier, in the AD 50 and 51, ijay nga nirugyan ni Apostle Paul, dahito yung nasimbahan, during his second missionary journey, kat inrugi na dahito yung church, and he stayed there for 18 months. Malagip yun. Yan baga kada kayo, ijay na nga namin, akila kini Priscilla di ang kasawa, nga isuda kat ang negosyo da, in the tent meeting, isumot lang dahito iti negosyo ni Apostle Paul. Ijay nga nagrugi for 18 months nga nag-preach, isuna diya, ijay nga na-formada ito yung church at Corinth. Ngam ini mapan isuna ini third missionary journey nan, inbati na ijay da, Timothy, ni Silas iti damo, and then si Baruno dita ni Titus. Isuna dito is 2 Corinthians ni Titus di agree report. Kat no jay first letter kat inadresa na, dagito yung immorality kat corruption, jay second letter kat because Christian naramdan iti authority with no integridad ni Apostle Paul akas may sana leader da or founder ni Jaina Church. Naapay nga dada ito yung mga problema amoyo because of false teachers. Ado iti rumwarton. Nagkaroon kada kayo, ado iti rumwar nga mangisurusuro to entice you. Ibagada nga kastoy ka dito biyag, kastoy ka dito ministry, and any ministry na ibagada nga kastoy iti panagbiag, lumaklaka iti kastam nga agsurbi kini Apo Diyos, compared to what we are doing in this church is not actually true. Actually, kita rigada ito dito na simbahan kat yung matulad tayo kumada, ito yung ang early church, which is a soul-winning church. Na amin nga turturungan da at may glorya ni Apo Diyos. And we are yet, awan tayo pa ijay nga kasasaan. But I hope before the coming of the Lord Jesus Christ, ganun po sana yung performance ng church na ito. Pero pag ikaw ay naghahanap ng church na walang ministry, walang commitment, walang soul winning, at yung iba, binabago nila, pinapadali nila yung pananampalataya, let me tell you this, these are being propagated by false teachers. The same true with the problem currently being addressed by Apostle Paul in his second epistle to the believers or to the church in Corinth. So dahil tayo background tayo dito yung gagawin ng kapsat. So the first letter is to handle. Kaya ito po nawala, hindi naging bahagi ng scripture. Pero yung sumunod na sulat niya, which is 1 Corinthians today, yun po yung second letter. Ito naman 2 Corinthians, this is actually the fourth letter. Yung third letter ay nawala din po. Because when the first letter is to handle, yung
third letter naman niya is too emotional. Napaka-emotional ni Apostle Paul. Doon po sa third letter na hindi naging bahagi din ng scripture. I hope someday we can really find out kung ano po yung composition ng original na first at saka yung third. Kasi what we have today is the first and second, which is actually the second and fourth rather. So gagayon kikapsat with this background, sabay kumanta, umanay na ito yung mangpalagip ka na tayo, iti kasasaad, iti gagdag ito yung Kristiyano hijay Corinto. Because kung nakadang kayo, they are still young. Yeah? It was founded 5 years later. After 5 years, nagano iti problema na. But mostly, dahil ito yung problema, it caters to the flesh, it caters to the feeling, it caters to emotions. And then, kalpasan na nga madris at ito yung problema, at isinmarunong nga problema, handa lang in-entice itinamati, no di kat isinchidus da isuda, ngay bakanda insuro ni Apostol Paul, kat iadagda da ito yung barbaro nga sursuro, iti false teachers. Isuda ito yung iti composition na. So I'd like to preach to you a message entitled, The Mandate of Holiness. The Mandate of Holiness. So let us first define mandate. Sabi po sa mga encyclopedia, sa mga nag-define ng mga terminologies, sabi dito, it signifies an authoritative instruction or an official command or commission to act. So binibigyan ka, kinukumit ka para mag-act. So kasla no chess kumadeta, but it's your reaction to their movement. So iti mandate kasjay, ada iti authority nga nangitid ka ti instruction, nangitid ka iti command, and you are going to act on it. Hanga mabalin nga saan tayo nga ag-response. That is what we call mandate. Often used in legal or practical or organizational context to denote a required action based on the power granted. So kaya nga saon nga ada kada tayo iti na itod nga authority kan power to respond iti command kan instruction tapno matungpal na ito nga dili wenno tarigagay tinangitod kada tayo kada ito nga mandate with instruction. So that is the mandate. So illustration ko, nanagan mo? Nanagan natin. Rich. Aldrich. So Aldrich. So dungol ka Hans na isu-isu kay. So ni Aldrich kada ito ikat soldado. So Philippine Army. The mandate in the soldado is to protect the land from any invader or any terrorism. Okay, so diyan yung mandato da to protect the land. So required ka na dito da to become patriots. Kahit na saon ay ayatan da iti ili dapat nga Pilipinas. Kasya iti mandato, kasya iti mandate para kadagay da soldado. So kaya pa iti may sa agad Mr. Polok sunod dating. Basta pulok eh. Na. Di ka kung kumay maaris na hon. Di pulok ka na ito eh, pulis. Ay man pulis ka. Jadi, agbihiro. Na. Ang mga mo. Sige, di balik. Agad-atin ka dito yung mamoto. So, di dito kasla nga pulis, the mandate iti pulis is to protect the rights and welfare of every individual or jay umili iti certain community. Nawatan nyo? While iti army, iti sakop na is much wider in range. Iti police is to certain locality. Nawatan tayo? Iso nga, di dito iti police, ipagprotektara na dito, jay rights iti every individual. Nakaan nga maabuso. Niya. Tiliun na tiyag tatakaw, isong ti soldado, sana nga mabaling na tiliun tiyag tatakaw, tiliun ti soldado, ti kalaban na, dagay ito'y da terorista, dagay ito'y da
ag-invade. Yung ti pulis, ti kalaban na, dagito yung kriminal. Mawatan tayo? So there iti mandate. Kaya pa pwede may isa. Kaya kung naman ka mo na, may nayaban na. Yan, tinatagan na ito, tinatagan mo. Aldrin. So, nayab sulta din. Sino dito? Dito. Nyalias na. Nyalias nila din. Amo-amo. At amo kami nga sumaya lang na pagbilang ng ibiyat. Angkang mo din. Matulog. So, the Mr. Sungaya, teacher. Okay, teacher. Dali may nang bali na teacher. Mali. Kanya, tiket mo. Kanya. Baik na po. Sige, mamoton. Kanya. Teacher dito, iti mandato kinya na agisuro. Okay? Agisuro, nakabase, jay lesson, winumunguna tayo nga. Niya tawag na, kada kayo mga teachers, di high school, kada elementary. Ha? Competency. Competency. So, nakabase iti competency. So, at dati ay nga nagapo iti central, wino iti head office na diay iti maiwaras tintiro nga Pilipinas as diay iti isuruda dipindi kay teacher nga mangpalaka winno tapno nalaklaka nga maawatan iti isubing diay maisusuro. So di mandato na dito yung agisuro hanga agpulpulis kung saan nga agsulsuldado ta teacher garo. Nawatan nyo? Oh, so kasjay iti mandato adda iti na ikendeg adda ti authority na ikendeg ka. So that is what is mandate is all about. Sabi ko rito, it is a decree from the Lord. It is an authorization from the Almighty. It is a directive from the divine. So yan po ang mandate. Ngayon, kitaan tayo dyan preposition. There is a proposition in chapter 6, which I just read in verse 14 to verse 18. Do ijay verse 1, engana ijay verse 13, kat adda dagitoy da nga kariton ni Apostol Paul, kadagitoy da nga Kristiyano ijay Corinth. Tapunan na di verse 1 in chapter 6, because we are covering chapter 6 and chapter 7. We then as workers together with him, beseech you that you receive not the grace of God in vain. So makinig kayo. Adda iti mandato, adda iti authority, adda iti directive, adda iti power nga naitod kada tayo. Nga agserbi para iti Dios. Amen. And it is grace nga po Diyos dato'y grasya na. Kato ikiklaim mo nga may saka nga namati, may saka nga naisalakan, but you are not working as part of the together. Takunan natin ito to work together, to be part of the institution established by God. Dito iti kunana, you have received the grace in vain. Pag wala kang ginagawa, hindi ka na-involve. Nag-umuupo ka lang, hindi ko alam kung anong ginagawa ko. Ikaw lang nakakalam, the grace of God is in vain. Ibig sabihin niya, yung grasya ng Diyos, wala pong silbi. Sayang lang. At maraming Kristiyano, ganyan yung buhay, nasasayang yung grasya ng Panginoon. Kasi sabi po rito, EJ verse 3, giving no offense in anything, that the ministry be not blamed. So once again, every believer should be a minister. And every minister has a ministry. Do you agree? Oh. Pero, huwag mong idadahilan ang anumang bagay, problema, circumstances, o sigalot sa buhay para i-blame mo ang ministry. Are you listening? Because this is the problem
the church at Corinth was facing right now, and Apostle Paul is addressing that. Why? Because they have misunderstood the meaning of holiness. So this morning, dahil itanong ang puntos na kaya kong ma-share kada tayong tatanaksawa. So we barely have 30 minutes to go, and I think we have ample time. Sabi ko doon, ang preposition dito ay nasa chapter 6, the later part. Tahan nyo kami. Be ye not. Andiyan yung be ye not. At sabi niya, what fellowship hath righteousness with unrighteousness? So, nung may isa ka namati, and you are fellowshipping with unbelievers, anya kumangay, hindi makita mo dyan na nasaya? Di ba? Wala. Kasi sabi niya rito, what communion hath light with darkness? Hindi pwedeng makipag-partner ka at mag-perform ng ministerial duty patungkol sa instruction at mandato ng Panginoon na yung kasama mo ay unbeliever. Naintindihan natin? Hindi pwede. Kailangan kasama mo believer. To what? To win the unbeliever. So, hindi ka na po, magbaga ka na kayo, bantayan tayo, sino hindi ka kadwa tayo. At hindi rin po pwede na kasama mo ay believer siya, pero unfaithful. It cannot be. You cannot ministry. You cannot perform ministry. And you cannot minister. Bakit? Kasi, baka si kati maalisan tayo faithfulness na. Nakita ito iti ladawan no apay nga kasi yung unay unget ni Apostle Paul. Idi kunan manen ni Barnabas nga yabanda ni John Mark. Nung kunan ni Apostle Paul, anta nga yaban iso na. Nakita ko kasano na nga imbati da ita. So nagsina na ni Barnabas, kat ni Barnabas tinayaban na ni John Mark, and then tinayaban ni Apostle Paul. Kaman sabay ni San Silvanus, we know ni Silas. Are you following? Nanarigat nga, kumuyog. Kaya ayabang ti may sana at faithful. Dagito'y nagagayon ti kakapsat, at nausar iti wisdom wino panakawan. And what concord had Christ with Belial? Ako iti Belial. Devil. He is saying good things, but doing bad things. That is Belial. Sinabi niya na magpapaka-faithful siya, pero ang buhay niya is unfaithfulness. That is Belial. Alam niyo ba yun? And that is very enticing para sa atin. Kaya mag-ingat tayo, lalong-lalo na kayo mga dalaga. Oh, kaya sinasabi ko, maraming kadalagahan, especially mga believers, ang nasisira yung kanilang mga buhay kasi nakikinig sila sa enticing words ng mga kalalakihan that are sons of Belial. Huwag pindot kayo dito eh. Andiyan pa itiguna na. What part he that believeth with an infidel? Andiyan infidel. Infidel is considered as a rebel, an outcast, an enemy. And a believer means one who is like a soldier, one who is like a policeman, one who is like a teacher. Na dahil di mandato nga susurutan na, and then agikarga ka ti infidel, na awan ti linter ka susurutan na, it cannot be. Amen? So ganito, yung preposition na sinasabi ni Apostle Paul. What agreement have the temple of God with idols? Hindi pwedeng pagsamahin mo at dalhin mo yung idol at ilagay mo yan sa templo ng Panginoon. Yun ang sabi niya. Kasi sabi nga niya walang idol dapat sa loob ng templo ng Diyos. At ang templo ng Diyos ngayon ay walang iba kundi ang ating katawan. Huwag nating lalagyan yan ng idol. Kaya sinasabi ko sa inyo, kung napakalaga sa inyo ay yung cellphone mo, yung idol mo ay cellphone. Ang iba ay charger, di ba? Laging charger na lang hinahanap. Ilan ang kanina gito ito? Kasi doon sa verse 16, for you are the temple of the living God. As God had said, I will dwell in them. Imagine that, yung preposition ng Diyos, if we shun these things, if we separate ourselves from these things, He will dwell in us. Ngayon, sinasabi mong ligtas ka? Sinasabi mong believer ka? Is God dwelling in your life?
Yung Holy Spirit ba? You feel the Holy Spirit? You are being indwelt by the Holy Spirit ba? Nagkakaroon ka ba ng power over sin? Or yung sin ang may power over you? O makinig kayo. Kaya kayong mga young people, ang dami yung mga rason. Pag nawawa ka ng Sunday, nagrarason ka, nagkasakit ka. Bakit? Who is controlling you? Is it the Spirit or yung sin? Gumagawa kayo ng kadahilan. Mahirap yan. 1:4, sabi kasi dito. Pero merong promise yan. Anong promise ng Panginoon? I will dwell in them and walk in them, and I will be their God, and they shall be my people. Maraming magsasabing mga believer, but is God with them? Ito ngayon ang kailangan natin, mga kapatid. Wherefore, come out from among them and be separate. Kaya sinasabi niya dito, iwanan natin ang mga yan at ihiwalay natin ang ating sarili. Andiyan yung sanctification. Preserve mo ang sarili mo for the master's use. Kaya kung bakit holiness ang tinatakal natin dito, because we want to be prosperous in everything. Hindi pwedeng maging prosperous ka pero nanggaling sa nakaw yung prosperity mo. Nakikinig ba kayo? Magpapagawa ka ng bahay pero galing sa bulbulait. Bibili ka ng sasakyan pero tumama ka sa loto. Ikakasal ka pero may sponsor, iba yun. Sana all. Pero hindi pwedeng sasabihin mo na biyaya ng Diyos yun. It cannot be. Why? Because galing sa masama eh. Kaya, anong sabi dito? Huwag natin gawin yan. I-separate natin ang ating sarili. Kaya maraming believers, ganyan yung nangyayari sa buhay nila. At ayaw nila yung katotohanan, yung lesson natin kanina. Ayaw nila yung katotohanan. Kaya karamihan sa kanila, umaalis dito sa church. Kasi sisigilin tayo at sisigilin. Hindi ko kailangan babaguhin yung mensahe. Ito palaging mensahe natin. At darating yung araw na palaging itong tumatama sa'yo, masasaktan ka, sasabihin mo, ako na lang palaging natatamaan, alis na lang ako sa church na ito. Instead of being corrected. Alam mo, ang attitude mo, makukurik ka lang, magpapalain ka ng Diyos. Kasi sabi doon sa verse 18, and I will be a father unto you, and you shall be my sons and daughters, saith the Lord thy God. Dalawang preposition na binigay ng Diyos. Pero paano ito mangyayari? Sabi ko rito, this is Paul's natural conclusion as he emphasizes the need for us to separate from worldly influences so that we can live a closer relationship with God. Para tayo po'y mapalapit sa Diyos. Kaya marami sa inyo mga young people, hindi kayo magpupunta rito. Ayaw nyo mapunta rito. Why? Because ayaw mong maturuan. Ayaw mong makutsan. Ayaw mong madisiplinahan. Hindi lang mga young people. Mga care, mga adults. Ayaw nyo magkaroon ng close relationship with God. Kaya ang command sa atin is to come out from among them and be separate. Is coupled with a promise, and I will receive you. Ito ngayon ang problema. Do you want to be received of God? We cannot insist. We cannot put ourselves in God unless we do these things and He will receive us. Siya ang Diyos eh. Kaya hindi natin pwedeng ipagpilitan ang ating sarili. Sabi ko rito, it means that we need to qualify the requirements of a relationship offered by God. At ano yung qualification ng requirements na ito? At dahil ito ay tuloy na. In chapter 7, which we have our point number 1. Point number 1 is this: perfect or complete in testimony. Perfect in testimony. Kasi sabi po dito, having therefore these promises, ito yung conclusion niya, dearly beloved, let us cleanse ourselves from all filthiness of the flesh and the spirit, perfecting holiness in the fear of God. We need to perfect that holiness. The mandate of holiness is to be able to perfect it. As much as possible, if you want to be holy, be ye holy indeed. Hindi pwedeng holy ka ngayon, carnal ka bukas, and then holy ka ulit, and then carnal ulit. It cannot be. Amen? Mahirap ba? Hindi po mahirap. Why?
because you are endowed with power. You have the authority to be able to do and to perform these things. So kakalayan ko yung magbaga, kadagito'y the young people, na nanonood ng kadagito'y ubing ko, haan kayo maglanglangsot. Once nga aglangsot kayo, Dr. Tito Gundaway, kayang itong malangsutan ti siya sinuman, and then eventually, your life will be defined by lies. Walang maniniwala sa'yo, and eventually, nung sabi nila, yung sinungaling ay kapatid ng magnanakaw, di po ba? Kaya walang magnanakaw na umaamin eh. Lahat na lang sinungaling eh. So, nagkabilin-bilinan ko kadagito'y daw na ubing. And so with all of you, pag alam mo na nagkamali ka, tanggapin mo, pasensya po pastor, nagkamali ako. Pwede po ninyo akong paluin. Wala pang nakapagsabi sa akin ng ganyan. Lahat dito, may rason, nagkasakit ako. Nagkinaramit mo. Awan, unadalang, handang aminan na nagkamali na, handang aminan ngayon gagalan. So ito bang klase mga believers ang dumarami ngayon? Mga sinungaling na mga believers. Mga believers na hindi alam ang mandato ng Panginoon patungkol sa holiness. Kaya sabi dito, perfecting holiness in the fear of God. Alam nyo, kaya nangyayari yung corruption sa church, immorality sa church, because they have lost their fear of God. Wala na silang takot sa Diyos. Kaya yung mga politiko, bakit sila nagkukurap? Kasi wala nang takot sa Diyos. Nakita nila yung kayamanan, anong nasa isaipan ni EI, hindi siya natakot sa Diyos. Anong nakikita niya? Pakinabang, di po ba? Yung pakinabang, yung treasure yung nakikita niya. Ni Achan pala sa EI, di ba? Si Achan, nung nakita niya yun, pinoses niya. And it caused his whole family to be destroyed because of one thing that he did. Hindi naman siya in-advisean ng misis niya. Hindi naman sinabi ng tatay niya, gutom na gutom kami tatay, kahit magnakaw ka. Hindi! Pero dahilan doon sa sinasabi ko sa inyo, iba yung focus na Achan. At marami pong Achan dito sa church. That we will be facing battles upon battles, but as we move on from different battles in life, it will expose who is Achan among us. Not only Achan, but it will speak the kind of Sapphira's in us. Kaibigan mga kapatid, perfect in testimony or complete in testimony. And we need to do one, cleansing from filthiness of the flesh and spirit. Alam nyo, yung cleanliness, itong filthiness of the flesh, we can do that. But yung filthiness of the spirit, only God can do that. If we, tingnan nyo yung relationship dyan. Diyan ngayon, may cut mo, diyan, filthiness of the mouth. Listen carefully. Alam nyo yung filthiness of the mouth? Idle speak. Oh. Ano pa? Evil speaking. Ano pa? Lying. Ano pa? Gossip. This is the filthiness of the tongue or the filthiness of the mouth. At ano yung makapagbabago dyan? It is only what? If we only read God's Word and meditate upon it. Ay sinasabi ko sa inyo, pag everyday na nanalangin ka at nagbabasa ka ng Biblia, imposible na magiging chismoso ka pa rin. Imposible na lalabas ka sa bahay mo at mag-curse ka sa mga kaibigan mo. It cannot be. Why? Because the Holy Spirit, once you open the Bible and read in it, the Holy Spirit is very alive, controlling, and guiding your life. Are you listening? Pero hindi natin ginagawa kasi we love to sleep. Bakit gusto mong matulog? Kasi puyat ka eh. Bakit ka na puyat? Kasi cellphone eh. It speaks about the cleansing that is not just something God does for us as we sit or idle and wait passively. This is a self-cleansing for intimacy with God and usefulness for service. Kailangan natin maging malinis para gamitin tayo ng Diyos.
is 300. Remember that? From 33,000, right? Naging 300 lang. Bakit? Maraming filth sa kanila. Yung filthiness ng iba, cowardice. Yung filthiness ng iba, uwing-uwi na. Hindi sila puwag, pero gusto nilang umuwi. Ay sabi ko, sa ating walk of faith, sino magboluntaryo? Yung magboluntaryo talagang pupunta. Why? Because you have committed yourself. Sana, yung kasama natin na pupunta dyan, talagang nananalangin na bigyan tayo ng kaluluwa ng Diyos. Amen. While I was sharing this, yung isang membro doon, si Mrs. Aquinas diyan, sinmabat piman nga nag-humanity na doon. Doon ako teacher na dyan, abi, wala kami pasnaan ko na. Ay, membro, hindi ka ba? She was very, very concerned. And then I-share ko kanya na piman diya ako kung at alam, mayat pastor, may takin kami, umayat. And alam nyo, she went on to offer, merong bahay dyan sa taas where we can conduct our Bible study. It was started before by a pastor, but iniwanan niya. At kung gusto nyo, ayaw magpatuloy, pastor, wala nang hindigin niya. And we have not yet in that place. Grabe, sinasabi niya, hindi ako mapakali. At sa isip-isipan ko, are our men, are we really willing to venture out? This is it. If we go there and they will open that place, then let us go and take it. Amen? At yung mga ministry man, no, that this is our life. Pero iba sa atin, para mawawalan ka ng 1 kilo ng bigas pag nagpunta ka sa ministry. Hindi. Hindi mo lang kasi tina-challenge sa Diyos. So, kaya sabi ko rito, cleansing can only begin if we can recognize how unworthy we are to be allowed and to be used by God. Magsisimula lang yung cleansing sa atin kung alam mong unworthy ka. Kung alam mo na qualified ka. Only then that God can perform His miracles in your life. Pero pag nakikita mo ang sarili mo, entitled ka, ikaw dapat, katulad ni Korah, sasabihin ko sa iyo, hindi pagpapala, kundi pagpapalo ng Diyos ang darating sa buhay mo. Maraming mga Kristiyanong ganyan eh. Tingin nila sa kanilang sarili, sila dapat, but it is not. There must always be an act of humility in us. And it's all begin by cleansing. Let us not forget that God qualifies the unqualified and then equips whom He qualified. Hindi pwedeng gawin mo yung rason na hindi ko alam. Sabi ko sa iyo, pag inilagay mo yung sarili mo dyan, God will equip you. Di ba? When David put himself in the face of Goliath, magatoy, adu-adu tinadruing mo, dahito'y kanon ni David, nung agmut-mutot na David. Agmuy-nguy, kita nyo? Impis nga pansit, awit na, yuyu. Anya dinaramin na he just stand there and God equipped him. And how did God equip him? He equipped him with the basic, what yan? Anong nasa kanya? Slingshot. Amen? Wala siyang armor, walang kasya sa kanya eh. Di po ba? Hindi siya binigyan ng laser para sasabihin natin, uy, may laser siya, may panibagong weapon. Kung kaya smart weapon, wala. Kung anong nasa sayo, i-equip ka. Bakit? Gagamitin ng Diyos kung ano man ang nasa sayo para bigyan ng pagpapala yung kanyang pangalan. Pero hinahanap natin, kailangan yumaman ako, kaya magkaroon ako ng sobra-sobra para makatulong ako. Hindi, alisin natin yan sa ating isipan. Ano bang meron ka, pwede kang tumulong pag gusto mo. Pwede kang maging biyaya sa iba kung gusto mo lang. But we are not doing it. Because sa tingin natin sa ating sarili, we are poor and our God is poor. God can never add in your life something that you are not willing to give up. Napakatindi. And secondly, not only perfect in testimony, pangalagaan natin yung ating testimony by cleansing, by separating. Pangalawa is patient in trials.
Yan yung naman ng verse 4 hanggang verse 14 or 13. Paul was encouraged by good news. At kung tingnan nyo yung laman niya, parang napakahirap maintindihan. Pero sinasabi niya dito, hindi sa kinukondem ko kayo, hindi sa inaakusahan ko kayo, kundi ito po ang aking pagmamahal sa inyo na sana magkaroon kayo ng ano? Pasensya, patient, at perseverance. Na tayo'y dumadaan sa ganitong mga problema para ihanda tayo ng Diyos sa mas makabubulang mga bagay. Kaya sabi ko dito, Paul was encouraged by good news from the Corinthian believers. Anong makikita natin dito? Sabi niya, Paul was bold in his criticism. Hindi siya nagmelo, hindi niya sinagtrak yung kung ano yung pagkukulang ng mga ito, kung ano yung pangit na kanilang ginagawa, yung kanilang aasal. Talagang point blank na sinabi yan ni Apostle Paul. Hindi katulad ng iba sa atin na very, ano ba? Inaabuso natin yung word na discreet. Diba actually most of the closest friends I have, why they become my close friends? Because they are very frank. Jadi may isang kamarkada, Iglesia ni Cristo. Kuna na kinyak, nagturod ka kami. Nagsurot-surot mo tisuna. Hindi nagkaroon tayo flooding. Kulak na mapanak di unag, siguro di sila, hadwak siya. Nagna kami di shaft, awan iti basket. We walk through the pipes, yung kulak kada kayo, dikit kita sa tayo. Kasano nga napagna, kaganda tubo nga nagkabalid, bitin kami di, 450 meters. 150 meters yan na pababa. Isang kaibigan ko, wala na ngayon dito, nasa ibang bansa. Ganun din, very prominent siya. Dapat you find your friends, the best of friends, yung mga prank, hindi yung prank, yung prank at prank. It's a prank. Iba yun, di prank ka nga kayo, di pagkaragin ka, magigiman dito ka raragin. Amen? Ingat ka na tayo, di mo kaya sa mga kuliktar gamin. I tell you, the one who criticizes you is the one who loves you. Gusto niyang baguhin ang ugali mo. Gusto niyang baguhin ang maling asal mo. Hindi yung taong mayat ka din dito. Nagbibisyo ka, nagiging bulakbo ka, pero gusto ka niya. Mali po yun. Ito ngayon si Apostle Paul. Very pasensyoso siya. Anong sabi niya? Tingnan niyo dito. As he was bold in his criticism, he was also bold in boasting about them. Sabi niya, very proud ako sa inyo. Alam niyo ba, kinukunti ko kayo. Sa mga Macedonia, sabi niya, kasi nasa Macedonia siya dito eh. Dito niya na-receive yung news kay Titus na ganito yung nangyayari dyan. Nakikinig sila sa mga false teachers at yung mga false teachers na ayaw sa iyo, sinisiraan ka sa kanila. Sila na ngayon yung kanilang mga kasama. Pambira, sino ba naman ang hindi magsiselos niya? Hindi po ba? Ayaw sinasabi ninyo na hindi, dapat maging maintindihan tayo, hindi. Pag-aralan nyo yung ministry, hindi ganyan ng Panginoong Kristo, hindi ganyan si Apostle Paul, hindi ganyan yung mga disciples. We are not here to please people, we are here to please God. Ano yung patient nila? Ano ba yung trial? Tingnan nyo ito. What are these trials? Ito ngayon. Body had no rest, sabi niya. Katulad nyo din kami, ang aming mga katawan ay palaging pagod, hindi kami nagpapahinga. But we need to endure for the glory of God. Anong sabi niya? We are troubled in every side. Sabi niya, di ba? Trials within. And ano yung without? Accusations without. Trials sa loob ng ministry. At mayroong nag-aakusa sa labas ng ministry. Di ba ito mga trials ni Apostle Paul? Habang nagsisilbi ka sa Diyos, hindi pwedeng maalis yung lahat ng problema, maraming problema. You're going to give up things that are not glorying to God. If you cannot give them up, I tell you, you will never be effective in the ministry. Yung pangatlo dito, conflicts from the outside, sabi ko, magiging kaaway mo.
Yung mga outsider, ayaw nila. Kaya nga sinasabi ko sa inyo, nagagalit yung mga Sadducees, yung mga Pharisees. Bakit po ba? Kasi nakikita nila yung mga membro nila na nagiging kasama ni na Peter, ni na John, nagiging kasama ng madisipo ng mga ng Panginoong Kristo. Kaya pinipressure sila ngayon. Andyan na nga yung problema sa loob ng church, problema sa mga widows, problema sa mga ministers na iniiwan yung ministry, problema sa kawalan, sa mga needs nila. Pero nagreklamo ba sila? Di ba sabi niya, maging katulad sana kayo ng mga Macedonian believer na hindi nila naging rason yung kanilang kahirapan para hindi sila makatulong. At yun ang dahilan kung bakit nadala ko ang gospel sa inyo, because of the Macedonian believers. Are willing to give up, give their tithes and offerings so that the ministry can reach the Corinthians, can reach the Ephesians. Sabi ko niya, Apostle Paul, there are conflicts from the outside. At ano pang sabi niya? Inside were fears. Alam niyo ba yung fear dito sa ministry? Yung fear na balang araw kayo dito nakaupo dyan, ay aalis at hindi na magpapatuloy. That is the fear. Na ang tingin nyo sa salita ng Diyos ay masakit. Ang tingin nyo ay hindi nyo kaya, pero sasabihin ko sa iyo, pag genuine ka, believer ka, damur kang lalakas. Damur kang, kumbaga sa katawan ng tao, damur kang magiging katulad ni Hans. Tataba, lulusog. Parang isang baboy na pinapakain, para pag ibinenta mo, may kilo. Gusto nung katakaibigan ng agkarasipan, bayaan ka self-supporting. Hindi kaya mo mga partiyan, kasi kaya mo, akay dito nga, nagkutong na. Ano kaya mga pinagpakan? And God is not like that. Amen? When He wants to nurture us, He will give us the best. Though we will undergo trials, but it means to purify us. It never means to harm us. Kaya pag may problema dumarating sa buhay niyo, sasabihin ko sa iyo, the more ka nakakapit sa Diyos, the more ka na maging faithful sa Diyos. Ay sabi ko rito, then Paul encourages them not to feel sorry, but to keep exercising godly sorrow. So, kinuntras ko niya yung sorry sa sorrow. Oh. Yung sorry, sasabihin mo, sorry po, hindi ko na gagawin. Pero gagawin mo ulit yan kasi madali lang mag-sorry. Amen? Pero yung godly sorrow, mahihiya ka. Kaya ako hindi man tayo inarami ko man. Tulungan man, bakit tasang ko mararalilan ng dito. Tama ba? Yun ang godly sorrow, magkakaroon ka ng konba ng kahihiyan. Na yung na-offend mo ay ang dakilang Diyos. Hindi na ordinary yung tao yung na-offend mo. Makatuturo ka? Si patunday ka no urugyan ng agkatay. Napunto nga kitsura na ni. Urugyan na, kaskas-kas gayin. Agdiritso ka kanina ito no. Dati pa lang the second point. A person can be sorry for his or her sin, but without repenting, useless po yun. But sorrow describes a feeling, but it must lead to repentance. At yung repentance na yan, it describes a change in both mind and conduct of life. Ito ngayon ang sinasabi kasi paulit-ulit ito mga believers sa Corinth. Imagine yung problema nila sa first part. Worldliness. Ito ngayon sa second part, compromise. They're being compromised. Kinukompromise nila yung truth. Kinukompromise nila yung gospel. Sa kadahilan, naniniwala sila sa mga false teachers. Katulad din natin, ganyan yung natin ginagawa eh. Wala tayong kapursi-pursi sa pag-minister sa Panginoon. Sa kaya nga sila palagi yung sinasabi, pakita tayo mo dati, pamati tayo. Kung hindi naman tayo dyan, di last Friday, dyan Cervantes, agyaman ang patagay na kakaroon. Wala kami nga mabubungan din, ang mabubungan ni Mutgan. Yung medyo nabangkin dyan, eskwala na kitidua nga engineering student eh. Maduwa na ba eh. Pati matada ko ma. Nung may sarang siri-siripon na. Kompleto tayo dyan, half portion edition. Hopefully, manayon ng tibasin. Siguro
1,000 more. Ano makomplete kaya half portion naman ng dati nabati kayo ng materialis, kulihan na matakaw na kayo dyan. Tapos grabe kaya katakaw niya, pandaalan namin ni kayo doon sa. So I'm looking forward that someone of you, someone from this church or from the missions are willing to go there and study. O sa mga family man natin will go there. Tagatong tayo dyan. We'll stay there for good. So sabi ko dito, patient in trials. Anong sabi niya sa verse 13? Kita niyo verse 13. Therefore we were comforted in your comfort, in exceeding the more joy we for the joy of Titus, because his spirit was refreshed by you all. Nagpapalakas kay Timothy, ay nagpapalakas kay Paul, yung balita na dala-dala ni Titus, na nagbabago yung mga tao. Intindihan niyo? Yung pagbabago nila ay nagiging mature sila sa mga trials na kanilang dumarating sa kanilang buhay. At ito yung report ni Titus kay Paul, kaya sabi niya, I am overjoyed sa patience ninyo sa mga trials and tribulations na dumarating sa buhay. Kaya kinumpara niya yung kanyang sarili, yung kanyang mismong eksperyensya, personal experience ni Apostle Paul sa nadarama ng mga tao. Amen. Isuwasan nyo nga ipagpaga na ang galing nga maawatan teachers nga siya lang dati kasi nga problema na bayag dito nga problema 1,000, 2,000 years ago problema na dito. But they were able to overcome. And don't you ever say that you cannot overcome. You will overcome. Amen? Kita lagi dito na single parents dito eh. My prayer is for you to remain healthy always. Ano, umiiyak ako pag nananalangin ako. Kasalutin ang naging mothers, awat ti father nga magkita ti anak. Nung may nagsakit na gito, sinuwan niya magkita na gito. My only prayer is for you to remain healthy all throughout. Amen? To remain strong. So that you can care for your family. Most especially, to have that faith collectively. And the last point, let's stay to you. First point is perfect in testimony. Second is patient in trials. And last point is precious in truth. Precious in truth. Verse 12 hanggang doon po sa verse 16. Paul was totally honest with the believers in Corinth. Hindi niya minanipulate ang mga ito. Talagang totoo yung kanyang sinabi. As he is totally honest, he also implied that they must be honest also. Yung sinasabi niya. So ako na dyan, kita nyo dito in verse 14. For if I have boasted anything to him of you, I am not ashamed. But as we speak all things to you in truth, even so our boasting, which I made Titus, is found in truth. Sana yung pagmamayabang namin dahil sa lumalago kayo sa pananampalataya ay sapat na yun para maging honest din kayo sa inyong pakikibaka bilang mga anak ng Diyos. Ito ang sinasabi ng Apostol Paul. Na yung katotohanan ay napakahalaga. Sabi na sa verse 15, and his inward affection is more abundant to your heart, whilst he remembered the obedience of you all. How? With fear and trembling, you receive him. Amo yung gayim kan kapsat, bilibak iti ikastanbat ni Apostle Paul nga mag-uplift ni Titus. May siya kadagay na banag mga pay nga marigatan iti ministry ngay. And kasto iti nakita. Ada di kung daw ito malagip yun that we have to travel iti Pangasinan to talk with the couple. Remember that? Gapo ta nagplano ni Brother Jerry Nagabutman. We have to go there and talk to them. Sabi ko sa kanya, dahilan sa family, nagkaroon lang sila ng misunderstanding na kanyang misis. And the ministry is playing. Sana mag-isip-isip ka at magpatuloy ka pa rin. So, huwag ayam diya, una na kaya.
i-delete ko kumadya yung message, yung na-send ko kinta, kung nanay. Tatag-message kami, nga kasyay, aga pulugan pastor, agi baong kayo, tika sa kumay dito, awan, mapana po tani, awan, singsirindak, ni bagat ko, awan kano, tiko kwartami, mabisbisin kami. See? He was not supposed to send that message. Kaya sabi niya sa akin, I was not supposed to send that message. I should have deleted that. Pero napadala niya. We have to go there and see to everything. Sabi ko sa kanya sa warning, don't you ever think na yung mga decisions mong yan ay walang repercussions. Alam niyo yung repercussions? Yung mga faithful na young people na umiyak para sa kanya, na hindi siya umalis, sila ngayon ay isa-isang nagpakuslay. Mayroon at mayroong repercussions. Pero sabi ko sa kanya, magpatuloy ka pa rin kasi may kaawaan ng Diyos. Ang mga yan ay babalik at babalik din. So that isi-share ko ni Brother. Ito'y dadado mga Baptist Church na mapanijay nga mga proselyte kalagay na bibro ijay. Pagkakin ko na awan iti yung yaman nga rason mo. Kung saan nga patuloy. Damor kiti ngay please deta niya ako. Alam niyo ba? We have problems in the ministry. You members, you do not know it. But me as your pastor, araw-gabi iniisip ko, problema ng mga missionary, problema ng mga membro, ikaw ang iniisip mo lang kung ano ang kakainin ng tiyan mo, ano ang ibibigay mo sa mga anak mo. Pagkatapos may mga gawain tayo ayaw mong sumuport. Why I'm telling you this? Because truth is so precious. Kaya sabi ko rito as we close this message, dinidiman ngayon ni Apostle Paul, sabi niya, the truth about Paul in his ministry. Sinasabi niya katotohanan ng kanyang ministry. Anong sa dahilanan? Because the Corinthians had received many bad information about Apostle Paul. Sinisiraan si Apostle Paul ng mga false teachers, ng mga ayaw sa kanya. Ito ang katotohanan. Kaya sabi ni Apostle Paul sa kanila, I want you to be honest and to be true. Ano sabi niya? Ano ang accusation sila kay Apostle Paul? That God was not using Paul. Kasi iniwan niya eh. Itong dahilan daw, iniwan daw ni Apostle Paul itong mga Corinthian at pinamahala niya ito kay Titus. Hindi nila alam na si Paul ay church planter siya. Amen? Pero may mga accusers, tingnan nyo, iniwan kayo, hindi kayo mahal. At yan din ang ginagawa. Hans, agdagod ka. Uray ka stati ka dakdaklan mo. Matumbada ka siguro dito ito, patayabot dito ito. Kastati araramidin da. Ijeda kudat ka. They're accusing Brother Julio of feminities. Ako na kini Brother Julio, uray ng lukas ka. Importante, at patuloy kang nagserbi kini Amos. Pagkarapi man, awan tiyak muna, hanya nakagraduate di college, farmer lang isuna, hanya nga mga preach, napakaraming accusations ba? Pero sabi ko sa kanya, hindi, nilagay ka dyan because you are for that place. Lumamisang ka, kasi ang tibibiro kong titao, dinalay nga agsaw, ako dinalay nga agsaw, ang bulagas. Di mas dawa, kada ba lang tigakadwa tayo ng mga matpati kinyada. Not only that God was not using Paul, that Paul does not have the proper image. Ano ba yung image? Alam niyo, dinescribe ko sa inyo yung itsura ni Apostle Paul, pandat siya. Kalbuhin pa yung buhok, pangu pa yung ilong, sakang pa yung paa. His appearance is not an appearance of a missionary or a preacher. Yung appearance niya, isang appearance ng isang kung baga si Zacchaeus sana. Pero siya ay ginamit ng Diyos. Di po ba? Kasi kinukumpir siya kay Apollos. Kinukumpir siya sa ibang preacher. His image, his personality is not an attractive one. Maraming naghahanap. Hinahanap niyo mga membro
matangkad na pastor, guwapong pastor, mayaman na pastor. Marami akong alam, pero sasabihin ko sa iyo, lahat sila immoral. At ganyan ang ginagawa nila kay Paul. The problem with the church at Corinth was not, it's not a problem of information, but the problem in their heart. Makinig ka dito. Problema ng Corinthians, it's not because they are not well informed. They are actually informed. They are informed by Titus. Pero mas nakikinig nga sila sa mga false. Why? Because their heart may problema sa puso. Ano yung puso nila? Dala-dala nila yung buhay nila dati. At kung pag-aralan nyo sa encyclopedia, it will describe to you how wicked Corinth is actually the modern day Sodom and Gomorrah, if you are going to compare it. That's the kind of city where these people came from, and they loved their former life. Gusto nila yung buhay nila na pwede ang lahat. Pwede yung immorality, pwede yung corruption, pwede yung idolatry, pwede yung mga kasalanan na yan, and yet they can worship God. At gusto nila ulit ibalik ito. Pero sabi ni Paul sa pamamagitan ni Titus, hindi na, you need to be separated. That's why they are entertaining these false teachers because they have a problem with them. Ito rin ang problema ng bawat Kristiyano. Kung bakit hindi ka magpapatuloy, because the problem is not about information. The problem is about your heart. And me, this message serves purpose. The mandate of holiness will serve its purpose, will cure, and will heal whatever problems in your hearts. So the first point is we need to have a perfect in testimony. Second is patient in trials, and then precious in tumagdodra amin. Ang minsan pa po Diyos, dati kami tatakagsa. Magpakasikip ka, magkararating ka. Sabay kumata, awakan mi, ganito'y daman. Minsahe ka talaga. Dagaya ma po Diyos, hindi mandato. Dagaya hindi komando kung instruction. Nasapulan niya po Diyos. Maliklikan na ito'y dabarbanan. Na saan nga makay-gloria kinasatuan na ka. Barbanan nga po Diyos, balik kami nga unfit kag unuseful para hindi panagserbi kag panagdaya po siya. Nung mapasamak lang na ito'y po Diyos, nung tayo gagayan ni nga pasaysayahan din, hindi testimonya. Nung nayunan niya po Diyos, hindi pasensya, kang pigsan. Kastama nga po Diyos ngay balon ni, hindi ginapo. Asim nga po Diyos, kasi kahit yung sangit, para ito'y daman po ito. As we go to the Lord in prayer. Before we close in a word of prayer, what will be your commitment to God? Will you say, Lord, help me develop a godly testimony? Gusto ko nga dyan, on and off ng Christian life. But today, I want to commit to you, Lord. A perfect testimony. That your name be glorified. That you will give me patience in trials. May nabindi na problema, kanayon na tana, para kinyak agkwita. Para kinyak sa madunga, para kinyak agsubliyak iti dating apyan. Nagkakagdawa yung may man nagito'y na ako Diyos. Sabay kumatay, ikaw siya hindi imker. Ikaw siya ako Diyos hindi. Patience. Nagpatuloy. Tama ka ako Diyos. Masikati. Mag-nurture. Kaya mag-strengthen ka. And di maudi. Sabay kumatay, balor ko, ikinapod. Duman na ito'y dapat na sakit na may baga na nagpasok kami.
adu iti kurang mi. Sagaw sto iti panagdayo. Simtaran mi iti kumanga si kapakubaw. Birukod mi, iti pagayatan, at panagidoon iti nasantuan ng Espiritu. Tapno da ito'y nga kinapudno at may biyag itong balmay sa akin. Church, this is your time to pray. Na kayo mamisita ni katang agsap, may salahan iti damanag ka. Dinmaudawat kang kani, iti pamakawan iti Diyos. Maabay ka tumawat kayo iti pamakawan, kaputa ti tao at nagpaso. Kawan iti tao masana nagpaso. Masapon na mapakawan da ito, katawan sa bali na mapakawan kada tayo, luligat ni Kristo na ilansa di krus di Kalbaryo, saan ka na ito na simbahan, saan ka di religion mo, saan ka di simbahan nyo, at saan nga anyaman nga badbanag na makita yun ito yung raboti daga, kawan sa bali na ilansa di krus di Kalbaryo, saan na ni Kristo. Isulayan ti awadog, isulayan ti pagitadaw iti pamati, at kararag iti niyanan, pamalan, iti panagbabawi, iti basol mo, ang lunod ni Kristo, mas matulog din na sa araw. Saan mo mabalik kay kararagan na kayo, kayo mabisita siya. Ito'y mismo magundaway, at ibagaka, iti sumagmamanong ang kararag, umanayon ni Jai, maawatan ti Diyos Teta. Saan nga mabalik na masapon kayo sa omit English, with sa omit Tagalog. In your own personal communication with God today, you can pray to Him directly, and you can ask forgiveness and receive Christ as your Lord and Savior. Let's pray. Mag-isa pa yan ko Diyos sa niyaman. Hindi na ito'y magundang. Pangasim ako Diyos, kada ito'y dapat tema mi, hindi holiness. Ito manay, kada ito'y dapat po Diyos ito. Nga lessons mo. Pag tayo gagayan mi, itinatanong ka pa natin. Mangbiro ka po Diyos, itinalintag. Maraming panunod, pananangruna, panagsasabi. Duman kasta, dumawat kami, hindi pamakawan. Kalagyan na korporan. Kung sabay kumako Diyos, daw manayan na ito. Mabitbitan mi, kinawit-awit mi. Ang serbi, ang pangalagit na kanayon. Pag malikligan mi, iti baso. Malikligan mi, kinasadot. Malikligan mi, iti anyaman nga rason. Masama kami ako Diyos na balin. Na makay-glory at kinasantuan ng atin. Hindi na ito yung nagsaka. Kasyam na kami ang sumay sa nasimba. Nagyabang kami ako Diyos iti ayat. Sapay kumata sa amin nga. Ibasura na itang agrasya. Babal na ako Diyos iti nasanot. Babal ti compromise. Babal iti paso. Sapay kumata. Kumalag ito'y nang nagruna ka na ganito ng ministry na may involvement na ganito na. Yamang kami mat ka na ganito ng bisitas mi. Ay kumitin para noon at tiro. Sapay kumata din pa na kaisalakan. At isuong natin magugod dito ng maysa. At diya pa nag-grow, pa nag-rapo, iti pamati ka. Isunod ko mga po Diyos, iti karigagay mi. Kani kararag mi din ito ng daway. Ang ko mga dito ito na naman maudi na makadwami. Sunod ito hindi ka patuloy daw. Salamat ako Diyos. Kalagito'y daw nasasaon. Salamat kalagito'y daw natatao na niyapon mo. Madayaw ka. In Jesus' name we pray. Amen. And amen. So, because of 5 minutes,